nawaliwanagan ng Diyos ang mga isip natin upang malaman natin ang ating inaasahan sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Ito'y ang kaluwalhatian or glory na inilaan ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. Mga hinirang ay mga pinili, tayong mga pinili niya. Okay, bago ako mag-umpisa, magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa kanyang salita. Itinuturo sa atin sa Biblia na magpasalamat tayong lagi at ang mga salita ni Kristo itanim natin mabuti sa ating mga isip. Magpaalalahanan tayo at magturuan ng buong kaalaman at umawit ng mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Okay, 1 John 4 verse 16, nasusulat na ang Diyos ay pag-ibig. Okay, February ay buwan ng pag-ibig, kaya pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-ibig. Ang Bible ay hindi nagpapahuli tungkol sa pag-ibig. Actually, ang Biblia ay puno ng mga salita ng Diyos tungkol sa kanyang pag-ibig sa bayang Israel at sa lahat ng kanyang nilalang sa daigdig. Mula sa Diyos ang pag-ibig ayon sa kasulatan, and God created us out of His love. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi napilitan na lalangin ang tao, kundi nilalang niya ang tao ayon sa kanyang kalooban. At hindi lang tayo basta nilalang ng Diyos, kundi nilalang niya tayong kalarawan niya ayon sa kasulatan, ayon sa Genesis 1 verse 26. Okay, there are different kinds of love. May pag-ibig na para lang sa mga magulang, may pag-ibig na para lang sa mga anak, sa mga kapatid, may pag-ibig na para lang sa mga kaibigan at sa kapwa. Kapag may asawa na ang tao, hindi na siya dapat umibig sa iba. It's a wrong kind of love. Okay, may tinatawag na agape love. Agape is a Greek word for love. Agape is the highest form of love, and it's also called God's love. Agape is a love that God has for His children. And agape is sacrificial love. Tulad ng sinasabi sa John 15 verse 13 na wala nang higit pa sa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Okay, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ito kayang unawain ng isip natin. Ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay singlalim ng karagatan at hindi kayang sukatin ayon sa nasusulat sa mga awit chapter 103 na ang lupa't langit sukatin may di kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos sa Israel at sa lahat ng kanyang nilalang ay napakatatag at mananatili, hindi kailanman magbabago ayon sa kasulatan. Okay, kaya magtiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos, manalig tayo sa kanyang pag-ibig. Sinasabi sa kasulatan na ang nagpapahayag na si Jesus ay ang anak ng Diyos, ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa kanya ang Diyos. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ng Diyos ang pumapawi sa lahat ng takot. Okay, sa Biblia sinasabi sa atin na ang pag-ibig na ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So ganon, ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa atin sa Biblia na yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. At sinasabi sa kasulatan na huwag tayong umibig pa sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang ating tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Sinasabi sa atin sa Biblia na mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Sinasabi sa Diyos na ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sinabi ni St. John na ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos ngunit napupot naman sa kanyang kapwa ay sinungaling. Kung ang kanyang kapwa na nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ayon sa kasulatan na walang
Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Sa Biblia, malalaman natin na mahal talaga tayo ng Diyos. Mahal na mahal niya tayo. Kaya dapat lang na mahalin natin siya pabalik. Actually, ang greatest command sa Biblia ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. At ang second greatest command ay ibigin mo ang iyong kapwa. Ito ang itinuro sa atin ng Panginoon na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapwa.